Nagluluksa ang Banateros ngayon dahil sa pagpanaw ng aming pangalawang ama na si Sir Bong Duterte, ang nakababatang kapatid ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Banat Bay, actually si Banat Bay ang unang nakakilala diyan kay Sir Bong. 'Di ba? Paano mo nakilala si Sir Bong? And actually si Sir Bong ang may kagagawan kung bakit nakasama ang Mocha Girls sa kampanya ni Pangulong Duterte dahil bilang kapatid ni Pangulong Duterte nung nangangampanya siya noong 2016, siya ho ang nag-imbita sa amin na sumama doon at kaya naman din kami po ay napasama. Kaya po kami ay nakilala si Pangulong Duterte dahil po dito kay Sir Bong Duterte. So ako po ay lubos na humihingi ng in condolence po sa inyo, sa pamilya. Let's pray for the family. Yun lang po. Coach Oli. Actually, medyo malungkot na Sabado po at nalaman ko lang to kaninang umaga, no? Talagang si Sir Bong, parang tumayong pangalawang tatay namin. No? Isa sa pangalawang tatay ng Banateros siya dahil very concerned. Hindi ko makakalimutan na noong medyo may problema sa Davao, lagi po yan nagme-message, kamusta na kayo? Safe ba kayo? Talagang hindi siya nakalimot sa Banateros. Parang yung pinagdadaanan naming danger, siyang sumasalo, siyang nakakaunawa. Kaya hindi namin siya makakalimutan. Lagi kang nasa aming alaala. Itong si Sir Bong. At sa katunayan, tuwing pupunta kami ng Davao, gusto niya i-message namin siya. Gusto niya kami makasama. At ganun din, pag pupunta siya ng Maynila, laging magme-message siya na, "Hoy, magkita tayo, nandito kami," no? But anyway, hopefully, magkikita-kita tayo muli. Malay natin, sumunod na si Sir Jack. Uy, wag naman. Makilala niyo yung dalawa. Makilala. Sayang lang kasi hindi nagkaroon ng chance si paring RJ tsaka si Sir Jack na ma-meet. Si na-meet mo ni si Sir Bong? One time. Oo nga pala, no, sa may, pero si Sir Jack ang hindi pa nami-meet si Sir Bong, pero sayang kasi I-meet mo. Limit mo. gusto mo. So, Huwag naman. Actually, yaman sir ko, magkakasama ka na sa aking mga prayers. Yan. Huwag ka makalala sir ko. Malay mo, makasalubong mo kan si Bomcom. Pero Bukugin mo seriously, nalulungkot po kami dahil talagang gusto namin makasama pa ng mas matagal si Sir Bong. No, pero pupunta po ang Banateros diyan. Kita-kita po tayo. Master Judea. Ayun, sa tingin ko lang ito opinion ko. Siguro, isa rin yung pagkakadala kay PRRD sa mga dahilan ng pagkakasakit ni Sir Bong Duterte. Kasi alam mo yung magkakapatid na yan, talagang very close. At yung tagumpay ni PRRD, ni BP Sara Duterte at nila Mayor Baste, malamang. Nasa likod yan eh. Nasa likod lagi yan. Si Sir Bong ang laging nasa likod, hindi nagpapakita. Pero malaki ang ambag niya sa tagumpay ng mga kamag-anak niya, mga politiko. Kaya kami bilang taga-suporta ay nalulungkot dahil ako wala na akong tatay. Parang naging tatay na rin namin si Sir Bong Duterte at talagang napakaganda ng kalooban at isa na naman na mabuting tao ang nawala sa mundong ito. Pero alam ko, ang punta ni Sir Bong ay sa langit. So Sir Bong, rest in peace. Ikaw nang bahala sa langit, kami nang bahala dito sa lupa. Jay. Yun. Siyempre, pag sinabi mong Duterte kasi, iba yung impact, di ba? Tapos, sobrang, alam mo yun, nung simula nung nakakasama namin si Sir Bong, tinanggap niya kami bilang tunay na kaibigan, parang mga anak, at Maalikabok ba dito, Jay?
napawing si Jay. Oh, hindi, sobrang malapit talaga sa amin si Sir Bong. Hindi ko makakalimutan kay Sir Bong Duterte. Yung parang nakikipagkompetensya yan kay Pangulong Duterte. O kasi pag pumupunta ang Banatero sa Davao, si Pangulong Duterte, mag-invite yan. O mag-invite yan. Yung dyan sa may E-Lounge, mag-invite yan si Pangulong Duterte. Ang kakanta pa yan si Pangulong Duterte. O tapos hindi yun papayag si Sir Bong na nagpunta kayo sa kuya ko, hindi pwedeng hindi kayo pupunta sa akin. Mas bongga siya. Tapos mas lalakasan niya. Mas bongga. Kung ano yung pinakain ni Pangulong Duterte sa atin, mas dadamihan niya. Tsaka kung ano yung pinainom ni Pangulong Duterte, kailangan mas masarap yung ipapainom niya. Ganon. O, tsaka hindi ko talaga makakalimutan nung nandiyan tayo sa KOJ Siege, yung 16 day. Grabe yung stress ni Sir Bong no, na nakaabang. Nag-message pa nga kay Coach Oli na kung gusto nyo, anuhin ko na kayo, i-rescue ko na kayo dyan. Kasi nakikita niya sobrang hostile talaga nung environment dyan sa KOJC nung 16 days na nandiyan tayo. At talagang concern siya sa yung welfare ng Banateros habang nandun. Kasi alam niya sobrang delikado Kaya ganun natin siya mahal. Kaya naman yung sama ng loob kay Coach Oli yun bakit? Hindi kumain, pinakakain ng dog yan, hindi kumain ng Hindi ka ba nagsisisi, Coach Oli, na kasi si Pangulong Duterte at saka si Sir Bong Duterte, ano yan, parang ibabaptize ka niyan sa pamamagitan ng pagkain ng durian. Oo, parang binyag niya sa'yo yan lahat kami, hindi naman kumakain ng durian, pero dahil pinakain kami, kain. Si Coach Oli. Si Coach Oli ang hindi kumain. Pero joke lang yun. Joke lang yung ano. Hindi kumain din si Coach, pero hindi katulad nung kain natin. Na inubos talaga. Hindi niya kinain. Hindi, tayo kasi kinain natin siya kasi inaamoy niya pa pero yan, yung mga hindi talaga namin makakalimutan na alaala. At saka yung anong siege, natatandaan ninyo, sobrang init pa sa Davao noon. Lumabas ako ng meron tayong fellowship noon lumabas ako ng yung kanyang bar. Sa bar doon Tapos hinintuan ako ng pulis na parang gusto kong hulihin kasi nga mainit tayo nun sa KOJCG. To the rescue kaagad si Sir Bong na sinabi niya, hindi ko makakalimutan yung sinabi niya na wag niyong gagalawin ang mga Banateros dito sa Davao, akin yan. So hindi ko makakalimutan yon. Yung mga sayang talaga kasi kung na-meet sana ng mga kasama pa natin na mas matagal. Si RJ kahit pa paano na-meet mo siya sa may Isa sa hindi ko makalimutan dyan, nagpamasahe tayo, binigyan tayo. Oy, Tigi-tigisa tayo. Si Boss Dada, 4. Sabi ko, lugi Bakit 4 yun? Tag-isa lang tayo, no? Hindi, malaki daw kasi. O kaya 4. Grabe, tigi-tigisa lang kami, no? Ay, sa'yo isa lang din, Hindi, sa niya ako, pinamassage Doon sa machine niya. Sa machine. Machine na... Pala ito, dumating. Tayo Yung tatlo lang machine. nagpumassage. Hindi, nandun din ako noon. Nandun din siya. Hindi lang ako nagpamassage. Okay. Oo. Kasi si Jay, ayaw niya nagpapahawak sa iba. Sa asawa lang niya siya nagpapahawak. Sa machine lang ako nagmamassage. Swerte ng machine, no? Hindi naman magkakasya yan doon. Ako lang. Sa akin nga, masikip na Tsaka ngayon nalalaman ng mga viewers, ang istorya natin kay Sir Bong. Kasi Sir Bong ayaw noon na na-expose siya, di ba? So ngayon lang nila nalaman kung ano yung pinagsamahan Low natin. profile talaga siya, low-key talaga. Actually, pagka yung mga nagpipicture-picture nga, sinasabi niya pa na, wag niyo akong babanggitin sa mga vlogs niyo, Pero alam niyo, ang hindi ko alam, masaya o nakakalungkot na part. Few days before siyang mawala, ang pinapanood niya, Banateros. Si Banat Bay, si Boss Dada, may mga pinadala sa ating mga exclusive na mga images and videos na in his dying bed, Banateros ang kanyang pinapanood. Kaya nga sabi ko sa post ko na wag ka mag-alala, Sir Bong, alam namin na kahit nandiyan ka na sa langit, nanonood at manonood ka pa rin ng mga shows ng Banateros. Yung Vox Populi, lagi daw niya hindi daw niya na-miss yan. Mas gagalingan pa ng Banateros sa pagbablog, sa pagbatikos sa mga kamalian ng pamahalaan. Patriotic talaga to si Sir Bong. Talagang
mahal na mahal talaga niya ng Pilipinas. Basta Duterte, gano'n naman eh. Mahal na mahal talaga niya ng Pilipinas. At ayan, nakikita nyo sa inyong mga screens. Alam mo, Exclusive yan. Boss Dada, natanong ko si Sir Bong nung, bakit sa dami-dami ng vloggers, bakit paborito mo yung ano? Lagi niya sinasabi, kahit si ma'am, yung asawa niya, hanggang CR daw, dala yung tablet. Pinapanood kayo Selos na nga daw. isa-isa, oo, nagsiselos na dahil puro Banateros pinapanood hanggang banyo. Bakit Banateros? Sabi niya, bakit hindi yung iba? Kasi daw yung Banateros, kung ano yung dati, hanggang ngayon, consistent. Hindi yung dito malakas, dito mahina, dito uso to, sila nasa admin, lipat. Hindi pa iba-iba. Kahit even before the election, yun na eh. Kaya yun sabi niya, talagang Banateros pinapanood ko. Ayun. So, ayun, katulad ng ating laging sinasabi, you will be missed o maaring masyado kang maagang kinuha sa Bayang Pilipinas kasi baka akala lang natin basta lang siya kapatid ni Pangulong Duterte. Pero katulad ng sinasabi ni Banat Bay, mas nauna nating nakilala si Sir Bong Duterte kaysa kay Pangulong Duterte. Sa background siya. Sa background yan, active. Lagi lang siyang nasa, hindi siya mahilig sa clout. Hindi yan mahilig sa Duterte ako, ganyan. Wala tayong narinig na itong mama. Kasi usually ganyan, pagka presidente kapatid mo, dapat medyo mayabang ka. Pero ito si Sir Bong, kahit daw protocol na syempre family siya, kailangan meron siyang security, ayaw daw niya. Sobrang low profile nito ni Sir Bong Duterte. At saka ito si Sir Bong Duterte, matagal sa Amerika, tapos napunta rito sa Pilipinas, and nag-serve din to as councilor dyan sa Davao City. So I'm pretty sure na yung Davao City is nagluluksa sa pagkawala ni Sir Bong Duterte. Again, rest in peace. At maraming salamat sa lahat ng mga alaala, lahat ng mga aral na iniwan mo sa amin. Okay, mga Banateros, syempre, alam naman natin, sobrang busy nitong tao na to, pero matindi itong kasama natin. Iko-congratulate natin siya personally. Kasama natin ngayon via Zoom si Attorney Ferdinand Topacio, isang abogado na machong-macho at sexing-sexy. Attorney Topacio, nandiyan ka na ba? Ang sexing-sexing abogado? Ayun. The Attorney Sex Appeal. Magandang gabi sa mga Banateros. Pasensya na kayo sa lighting ko at ako'y pumarada lamang sa isang tabi kasi naaabutan na ako sa kalye at magsisix na nga. At papasok na tayo at kapag gumagalaw kasi yung sasakyan, baka paputol-putol yung ating signal. Galing po kasi ako sa anniversary ng PDP doon po sa headquarters at medyo naipit po tayo sa traffic. Nako, palagay ko nagsayaw ka na naman dyan, Attorney, dahil nung Christmas party nakita namin talagang gumigiling ka eh. Hindi, ito naman ay parang planning to set the direction sa hinaharap nitong partido sapagkat alam naman po natin itong PDP ang lumalabas na natitirang genuine opposition sapagkat yung iba pong tinatawag na opposition ay co-opted na po ng mga oligarchs. Ito lamang po ang talagang mga tunay na lingkod ng bayan ang nandito sa PDP. Kanina po ba, Attorney, napag-usapan nyo rin po ba yung pagpanaw ng kapatid ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Sir Bong? Ano pong balita? Po. At in fact po ay may mga nagbabalak po na itong Miyerkules na darating ay bumiyahe po sa Davao upang magbigay pugay for the last time kay Councilor Bong Duterte. Ayun, syempre congratulations din. Kasi itong kasama mo na idinimanda ni Risa ay dinismiss ng DOJ yung inyong kaso. Tama ba, Banat Bay? I-congratulate ko naman yung iyong co-accused. Kasama ko si Banat Bay dyan, no? Ang sinasabing libelous daw kami. At kaya kami dinimanda. At alam niyo po, natatawa nga ako sa kahipokrituhan nitong si Risa Ontiveros sapagkat alam niyo po, nung 2022, naghain po ng isang panukalang batas si Risa Ontiveros to decriminalize libel and cyber libel. At sinasabi niya po ay ginagamit daw yan dalawang batas na yan upang sikilin ang mga
mamamahayag na magbigay ng puna sa mga public officials. Pero nung siya lang pinuna, ginamit niya yung batas na yan para sikilin yung aming freedom of expression. So kita nyo, ganyang klaseng tao yang si Risa Ontiveros. Banat. Attorney, meron lang akong tanong dun sa kaso na na-dismiss. Di ba doon malinaw na hindi napatunayan ni Ontiveros na may actual malice. Ibig sabihin, tayo po ay wala tayong malice na mali yung testimony ni Rene o si Alias Rene. alias Rene. Opo. Maaari ba nating sabihin na hindi napatunayan ni Ontiveros na mali itong si Mauricio? Maurilio ba? Mauricio. Bali po, Murillo. Mm. Ang napatunayan po roon, kaya hindi po hinain yung kaso ay walang actual malice sapagkat yun pong mga komento po natin na si Risa Ontiveros ay nagpa-fabricate ng testimony o nanunuhol ng witness ay may basihan sapagkat bukod po roon sa mismong video testimony ni Murillo, yun pong dun sa Farmally. Yun din pong isang witness doon na sinabing sinuhulan siya ng staff ni Ontiveros ay nag-execute din ng isang sinumpaang salaysay sa harap ng notaryo na nagsasabi rin po, inuulit yung sinabi niya sa video na nanuhol po yung mga staff ni Senator Ontiveros sa kanya. Binigyan siyang various amounts at binigyan siya ng e-bike, etc. So, kaya sabi po ng DOJ, hindi po malicious kasi may basihan at nagkomento lamang po tayo on the basis of what these people said publicly and on video and in their sworn statements. So tama po na hindi niya napatunayan na yung ating sinabi ay may actual malice. Maaari din po bang, Opo, kunwari, ngayon po, di ba, tumuloy po yung kay Rene doon sa... Opo, tumuloy, yung cyber libel. Opo. Opo. Kaya nagtataka ako kung sa tayo ay walang malis, ay dapat wala ring malis yung kay Rene kasi sinasabi lang naman niya based on his own experience na siya ay sinuhulan, kinausap, etc. He was made to fabricate evidence. Bakit yun ay cyber libel? Samantalang yung sa atin ay hindi. Ngayon. Okay lang ba na kasuhan itong si alias Rene ng DOJ na kahit walang nagsasampa ng demanda sa kanya or nag-i-initiate ng demanda sa kanya? Ang pag-alam ko po, although hindi po ako party dun sa kaso, ay si Risa Ontiveros din po ang nagsampa ng libel at cyber libel sa kanya. At ito po naman ay itinuloy ng ating DOJ at tuloy-tuloy na po nag-file ng information sa hukuman. So, malaki din ang chances na pwedeng ma-dismiss din ito dahil kung ang basihan ng kaso niya sa inyo, yung balita kay Maurilio, pwede rin may tsansa na ma-dismiss din itong kaso ni Maurilio sa kanila. Opo, para sa akin, paano magiging libel ito? Unang-una, ganon din po ang magiging batayan kung libel o hindi, which is actually kung in the case of Risa Ontiveros, since she is a public official, malice is not presumed. Ang burden of proof or onus probandi para patunayan na may malice ay nasa sa kanya. At ito pong with respect to the testimony of Murillo, ang subornation of perjury, ang paghahanap ng isang false witness ng isang public official is a matter of public concern. Sapagkat ito po goes directly into the heart of how she discharges her duties as a public officer. At kung meron pong anomalya sa kanyang pag-charge ng kanyang duties, dapat po malaman ng publiko ito. So, hindi dapat pong itrato to with malice because the public has the right to know. Yan po ang ang disadvantage, attorney, ng isa kang mambabatas tapos hindi ka naman abogado, natatandaan ko yung famous line na binitawan mo, yung welcome to my world. Hindi ba?
Oh, hindi namin makakalimutan yan. Opo, kasi kung tutuloy-tuloy po yan sa hukuman, sabi ko nga, ako 33 years na ako, second home ko na yung hukuman, very comfortable tayo dyan. At kung yan ay tutuloy, syempre, hindi maaari as an accused in a criminal case, I will have the right to confront her as the witness against me. I will have the right to cross-examine her. At doon, hindi niya pwedeng akong ipakontempt, hindi niya ako pwedeng pigilin doon because may rules of evidence po roon. She cannot hide behind parliamentary immunity. She does not have the powers of a senator. So pwede po natin siyang i-cross-examine. And I was actually looking forward to that, pero na-dismiss na nga po eh. Actually, ready na nga po ako magpakulong eh because of that. At akala ko talagang papailan tayo dahil alam naman natin na weaponized na ang DOJ laban sa mga kritiko ng pamahalaan. Coach Attorney, si Coach Oli po ito. Etong patungkol Opo, kay attorney kay alias Rene, meron na bang demanda Opo. kay Risa doon sa di umanong tanim witness o panunuhol ng witness? Ang demanda pong meron po ngayong existing ay yung ethics complaint po na inihain ko po kasama si Attorney Manuelito Luna at si dating Congressman Jing Paras with respect to the same acts na ginawa niya na subject po noong ating komentaryo na nagtatanim witness siya. Yan po ay kasalukuyang nakabinbin sa Ethics Committee ng ating Senado at hinihintay na po namin na magkaroon ng paglilitis po yan sapagkat kumbaga sa kwan hinog na po yan. It's ripe for a hearing sapagkat matagal na rin pong nakafile yan. Last year pa po yan eh. nga, no? Bakit hindi pa kaya to umuusad? Parang san-san tayo napunta eh. Ito, napaka-importante ito kasi institusyon. Oo, nauna pa yung isipin mo yung ethics doon kay Kiko Cheese Escudero. at kay Cheese. Pero ito importante dahil malalim to. Tanim witness ang issue rito eh. Opo, totoo po yun. At kaya nga po kami nag-file because this goes to the essence of how a member of the legislature, the Senate no less, is conducting her affairs as a member of such committee. Mabigat po talaga kung ang isang miyembro ng Senado ay nagtatanim ng witness, kumukuha siya ng mga witness na sinasabi niya, eto, meron akong consideration para sa iyo. Ikaw ay magtestigo, itong sabihin mo, that pollutes the entire legislative proceedings when it comes to yung mga inquiries in aid of legislation, pardon for the use of the word, nabababoy po kung ang mga input sa legislative inquiry ay polluted. Ibig sabihin, hindi po makatotohanan at gawa-gawa lamang in order to serve a certain agenda. Yung agenda ng senador na nag-produce nitong mga false witnesses. Nakakabahala po ito kung ganito ang ginagawa natin. Ibig sabihin, ang legislation po na nagbubunga ng legislation yan, legislative inquiry, ay batay sa wrong premises. So how can you make a good law when it is based on wrong premises, on polluted and corrupted inputs? May pag-asa pa kaya yan sa pamumuno ng Senate President natin? Kasi sa nangyayari ngayon, parang may mga complaints din, hiwalay dito, na hindi umuusad dahil sa pangunguna ng dalawa eh. Ito si Senate President at syempre yung problema natin sa Blue Ribbon na yung direksyon wala na doon sa papunta sa mastermind na kasi naalala ko, napanood ko rin yung inyong mga vlogs. Doon po yung ano nyo pati napunta tayo kay Senator Bong Revilla kung saan tayo napunta eh. So ito ba Ay, tama po yun. Alam niyo po, ang chairman naman po ng Ethics Committee sa kasalukuyan ay si Senator J.V. Ejercito at I am willing to give Senator Ejercito the benefit of the doubt sapagkat kilala ko yan personal. Ako'y malapit sa dating Pangulo, si Erap Estrada, at kilala ko naman si J.V. at maayos naman po yan, nakasama ko sa JCs yan. Sana ay maging patas siya at aksyonan na po niya to. Wala naman po kami hinihinging special
political consideration dito, kundi magkaroon ng patas na hearing na kung saan papayagan kami magpresenta ng lahat ng ebidensya. Now, with respect sa sinasabi niyo po na nililihis, alam niyo po, baka hindi napapansin ng iba. Hindi lamang po yung ginagawa, katulad po na nag-anunsyo si Senator Ping Lacson na yun daw preliminary report nila o partial report or whatever they call it, ay nagtuturo sa 3 senador. Ay kung titignan nyo po yung mga tinuturong senador, si Senator Jinggoy, Senator Joel Villanueva at si Senator Chis Escudero, ito po yung mga senador na sa tingin ko ay boboto in favor of acquittal ni Sara Duterte. So, ngayon pa lang po kaaga, sineset up na po yung Senate para mabawasan yung mga tingin nila, yung mga parehas na mga tao. Plus yung kanilang ipinananakot na warrant kay Senator De La Rosa, kung kaya't hindi makapasok si Senator De La Rosa, nabawasan na po, binabawasan na nila ng 4 yung maaaring bumoto for acquittal. So, this early, sineset up na po nila for conviction si Vice President Sara Duterte. Yan po nakakabahala dyan using the Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson. Nako, babalikan natin mamaya yung topic na yan patungkol sa mga impeachment. Meron ditong gustong magtanong sa'yo, sikat na sikat to, pero mas sikat ka dito. O si Sir Jack Argota, sana lang magkaintindihan kayong dalawa, attorney. Ano ka ba? Kilala ako na ni Atty. Nakasama ko umihi yan eh. Uy, Atty, naalala mo ako, no? sumayaw pa kayo niyan. Oh, naman, of course, intercourse. Ako ni Atty, meron akong nakuhang subpoena. Galing Opo, sa subpoena? NBI. Opo. Tapos, walang nakalagay na ano. Tama ba yun, Atty? Walang nakalagay na complainant. Hindi pwede po yun kasi sampina po ba para sa preliminary investigation sa piskalya o sa DOJ? Sa NBI, Sa ano? NBI ko, sa NBI. Baka Saan po yun? ini-invite siya sa NBI, attorney. Yung imbitasyon po ng NBI ay hindi naman po subpoena yan, ano? Unless ginamit nila yung subpoena powers kasi sa bagong NBI law. Dati po kasi direktor lang ng NBI ang may subpoena powers, may bagong batas po na ang subpoena powers ay na-extend sa mga regional directors ng NBI. Kung imbitasyon po, ay pwede naman po kayong hindi pumunta at pwede naman kayong magpadala lamang ng abogado para itanong kung ano itong subject nitong imbitasyon na ito. Because kung kayo ay under criminal investigation, dyan na po papasok yung so-called Miranda rights. You are not compelled to give any evidence. So if you exercise the right to remain silent, pwede naman po yan. Yan naman po NBI yan po ay fact-finding, hindi naman po piskal yan. Hindi naman po prosecution office yan. Kung sa tingin nila ay may crime committed, ano po ba daw krimen? Bakit daw po daw kayo iniimbita? Actually, na-post po kasi ako ng yung sa St. Luke's. Yung ano, medical attorney, record. yung medical bulletin na fake daw na kumakalat. Ang ginawa ko, So parang motu proprio investigation ng NBI. Oo. So may pananagutan ba si Sir Jack doon, attorney? Kung pinost niya yun, Hindi naman pwedeng mag-file ng kaso direkta sa korte. Kung sa tingin nila, if under case development ay meron silang tingin na may krimen, magpa-file din po sa prosecution office yan eh. So, maigit doon na po sumagot. pero sa tingin niyo po, attorney, may krimen ba na nalabag si Sir Jack? Nag-trending yan eh. Ang ano na yan eh. nagbibiro lang ako eh. Actually, nagbibiro lang ako noon, yung post ko. Ang sabi ko noon, kasi actually yung post na nga yun, malabo yung pangalan. Mali yung kung ilang taon na si mom ko. Mali kung anong araw. Mali yung araw eh. So, yung sabihin, Saka ano ka, nag-diagnose ka. nag-diagnose eh. Hindi ka naman doktor, nag-diagnose ka ba? Nag-diagnose lang ako, Atty. Pero Ang sabi actually- ko naman, Atty, ang sinabi ko sa post ko, sa palagay ko, si Marcos may cancer sa kabilang itlog. Yun lang yung sinabi ko, Atty. Okay. So, Alam parody. naman nilang napipiro lang ako, pero sineryoso. Ano yun? Alam nyo, Meron maraming ba tao cancer dito sa sa kalawang itlog Pilipinas lalo na sa pamahalaan natin, walang sense of humor. Kasi sabi nga ng mga psychologist, ang best friend ko ay psychologist, sabi ng mga psychologist, para ka daw magkaroon ng sense of humor, dapat daw ikaw ay matalino.
So pag ikaw ay hindi matalino, lahat ay literal ang iyong pagtanggap sa lahat ng nababasa mo. So kailangan lamang i-explain yung context niyang iyong post. Okay. So, pupunta ako ron eh. Hindi ko muna kailangan lawyer, attorney, no? Din, natatandaan nyo yung Adobo Chronicles, naglalagay din niya ng kalamo, news report, pero katatawanan. Parang yung The Onion sa Amerika, di ba? Merong ganong website, The Onion. Kala mo talaga siya ay dyaryo. Meron pang mga news report, pero yung papakinggang mabuti ay parody. Nagpapatawa lamang, satire. Tama. Hindi ko alam. Pero meron pa po kasi siyang kaso PUF, Possession of Ugly Face. Ayun ang mabigat. Hayop ka. Palagay ko, aregluhin na lang natin Pero, yun. attorney, may alam ako, hindi ba ako makukulong? Makukulong ba ako, attorney? Ay hindi natin po malaman until makita natin yung kwan. mukhang makukulong yung lahat ako, information against you. Actually, seriously, wala naman pong crime na fake news. Pag ikaw ay nag-post ng fake news, yung epekto ng fake news na yun na tinatawag has to fall under a certain category of a crime, either a special law or under the revised penal code. So dapat i-define nila what are you being charged of? Para alam mo, kasi that is part of due process. Due process mandates that you are informed of the nature and causes of the accusation against you. Halimbawa, ang charge sa iyo ay, yung charge sa amin, meron akong sedition. You are being charged with sedition dahil ganito ginawa mo, nang bato ka noong September 21, sinabi mo, wasakin, gibain, etc. So yun po ang dapat na mangyari. Sa subpina, nakalagay daw kasi yata, parang may may cyber libel. Nagsimula kasi itong attorney, parang lumalabas, in-interview yung NBI director ba yun? In-interview doon sa isang news sa show, and then lumalabas doon sa sa show na yung abogado na best friend mo rin. At yung, ewan ko kung bakit araw-araw nandiyan daw yan sa news outlet na yan. Wala yatang kliyente. Pero sinabi niya na, ito. Sino yun? Si Falsis. Sabi niya, sinabihan niya yung NBI na, abogado ba yun? ito po ba, dapat ba imbestigahan ito? Kasi nagpapakalat ng fake document na dininay naman daw ng St. Luke's. Ganon eh. So parang ang nangyari, parang na-pressure lang nga sa tingin ko yung NBI dahil on the spot sinabihan ni Falsis. Pero, kuya, binura ng Facebook, i-post ko. Nagkaroon akong violation. Parang na-mass report ako eh. Parang wala na. Pero freedom of expression. Hindi naman krimen yung pag-mass report sa Facebook eh. Ayun. RJ, may tanong ka kay attorney. Mabalik tayo dun, attorney, kasi naaalala ko po yung I think ikaw din yung nagsabi no, nasanay na tayo kay Risa Hontiveros na tanim witness. So kung mapatunayan po kaya yan na talagang ginagawa niya di umano yung pagtatanim ng witness, ano po kayang pwedeng legal action? Anong parusa ang sa kanya? Well, marami pong maaring kasuhan sa kanya based on the circumstances. Pwedeng subornation of perjury, pwedeng yung incriminatory machinations, depende po sa mapapatunayan. Ngunit sa ngayon po, doon po sa aming sinabi na 3 instances po yan eh. Isa po yung Kian, yung alleged victim ng EJK, kung saan tinago niya yung mga witnesses, kinuha niya sa ama, yung mga minor yon, at binabawi ng ama. Number 2, isa pong, yung nga pong sa Farmally, yung may kinuha siya, yung si EJ ba yun, na sinabi noong kapatid na binayaran and then nag-recant, pati yung si Murillo, dapat po may sanction yon, either suspension or expulsion sa Senado, sapagkat hindi po dapat na mayroong miyembro ng Senado na ginagawa po yung mga ganyang bagay na pinopollute
ginugulo, pinapervert yung legislative inquiries for her own political ends. So marami pong mga ramifications yan. Kanya lang, inumpisan po namin sa Senate Ethics Committee para matigil na po yung practice na yan. Sabagat hindi po maganda yan na ginagawa niya yan. Alam niyo po, si Rizzo Ontiveros has been playing fast and loose with a lot of rules. Remember, noong si Congressman Tevez ay nais mag-testify nung may hearing siya dyan na involving him sa Senado at sinabi ni Rizzo Ontiveros hindi daw dapat kasi hindi bawal daw ang Zoom na testimony kahit dahil hindi daw mapapanumpa outside the Philippine territory. Bakit yung mga hearings regarding sina Mayor Alice Guo at sina Cassandra Leong, meron siyang pinatestify, isa na sa Thailand, isa na sa ibang lugar via Zoom. Iyon po ang dapat na mawala dyan sa Senado, yung double standard na ginagawa ng ibang mga senador katulad ni Ping Lacson, yung kay Gutesa, kay Saldico. Bakit pag iba ang nagsasabi ay agad-agad ina-action na nila yung kay Bong Revilla, yung kay Senator Villanueva, Joel Villanueva, etc. Pagkatapos, pagka papunta kay Martin yung mga testigo, same quality, same nature of the evidence ay hindi po nila pinupursu. Katulad po ngayon yung BRC, ano nang iniimbestigahan? BIR na. Bagamat kailangang imbestigahan po ang BIR, yung abuso ng mga letters of authority, para sa akin, higit na mas importante na matapos muna at malaman ng mastermind, din tunay na mastermind, dito sa tinatawag na floodgate at saka na yung BIR. Ayun, attorney, si Master Judea po, kanina po Opo. nasabi nyo na si Rizzo Ontiveros ay meron na pong kasong kinakaharap regarding dito sa panunuhol at pagbabayad ng mga testigo. At Opo. alam naman natin, itong si Rizzo Ontiveros ay hindi naman nakalin yan kay Marcos, kundi nandun sa mga dilawan. Sa tingin nyo po, ano po ang nagiging dahilan kung bakit itong reklamo kay Rizzo Ontiveros ay hindi po iniimbestigahan, samantalang katulad na sinabi nyo na sila Bong Revilla, sila Chis Escudero, napakabilis nilang aksyonan. So ano po nangyayari dito bilang kayo po ay isang abogado? Hindi ko lang po alam. Nagkakaroon nga ng selective justice. Kasi nga, katulad ditong kay Bong Revilla, alam nyo, napakabilis po nito. Sinusuri ko yung pangyayari kay Bong Revilla. Alam nyo po, si Senator Bong Revilla, alam nyo, kritiko po ako niyan. I am on record nung eleksyon na halos linggo-linggo sinasabi ko, si Bong Revilla ay dapat ibalik niya yung sinabing nakuha niya, yung kay Napoles, sapagat bagamat na-acquit siya, ay merong lumalabas doon na civil liability. So, hindi po maaring masabi ng kahit sino na ako ay kampi kay Bong Revilla. Pero sa ngayon po, yung nangyayari sa kanya offends my sense of justice. Bakit po? Unang-una yung pagka-include po niya sa malversation. Yun po ay hindi dahil sa isang complaint, hindi isang reklamo, kundi a mere motion to include him as a respondent doon sa DOJ. Hindi po maaari yun kasi pagka ganun po, motion lamang, hindi niya makikita yung mismong reklamo against him at saka yung mga ebidensya against him, paano siya sasagot ng maayos. Pangalawa po, itong warrant, ang bilis pong lumabas ng warrant. Pag-file po ng ito pong information ng DOJ ay ito po ay inendorso sa Ombudsman kay Ombudsman Boying Remulla at siya po ang nag-forward as in-adopt niya yung mga findings ng DOJ, finorward niya sa Sandigan Bayan na mga alauna ng hapon at ito po ay na-refer doon sa division, na-raffle sa division ng mga alas 4. Wala pa pong alas 5, may warrant na. Nakalagay po sa ating konstitusyon, pati sa ating rules of court, that the determination of probable cause for the issuance of a warrant must be personally determined by a judge after reading the evidence. Ang dami pong ebidensya, paanong nabasa
nung mga hurado sa Sandigan Bayan, doon sa division ng Sandigan Bayan, ang ebidensya at naka-form sila ng conclusion na may probable cause sa loob lamang ng less than 1 hour. So kaduda-duda po yan. And then, sinabi na po ng ating Supreme Court na kapag ikaw ay may MR, that is part of due process, hindi muna dapat i-file yung resolution. Pero pending the MR ay nag-final na yung resolution. So yun po ang mga ginawa kay Senator Revilla na para sa akin ay unfair, unconstitutional sapagkat labag po sa due process clause ng ating Constitution. In other words, ni-railroad po. At para sa akin, bakit ginawa ito? Para na naman matakpan kasi every time na papalapit na ng papalapit sa mga tunay na mastermind di umano ng flood control scam ay nililihis po nila. Either magkakaroon ng peking impeachment against Marcos o impeachment kay Sara or magkakaroon ng pati yung kay Atong ang ginagamit para ma-divert. Yun po mabigat. Talagang gusto nilang ilihis ang usapin dito sa flood control. Attorney Topacio, J. Guevara nga po pala. Opo, Sir Jay. Kasi nagsalita na itong si Risa na kayang-kaya niyang talunin si VP Sara bilang presidente. Sa tingin niyo ba siya na ba ang kahawakan ng administrasyong Marcos sa 2028? Kala ko, tinatanong niyo kung siya yung hahawakan ni Ronald Llamas Pero administrasyon pala, oo, nabigla ko ron. Mukhang akala ko doon papunta yung ating usapin pero alam niyo po, ewan ko po kung siya ang hahawakan, hindi natin masabi itong takbo ng utak ng administrasyon na to. Ngunit, kung inyo pong susuriin, mahihirapan po si Senator Risa Ontiveros. Tingnan niyo po ang kanyang political career. 2 beses pong tumakbo yan ng senador. Olats. Yung pangatlong beses niya, nanalo siya. Kaya lang, siya ay number 11 out of 12. Ang number 12 noon ay si Laila De Lima. Then, re-election. Can you imagine, nakaupo na siya. Siya ay na-expose na. At nagkaroon na siya ng maraming exposure, maraming pondo. Pero, nung lumaban siya uli for election, bumaba palalo ang rating niya. 12 out of 12. Paano kang mananalo ng 1:1 sa napakapopular na tao kung ikaw, isa ka lang out of 12 na pagpipilian, kulelat ka pa. So yun lang ang isipin natin sa chances ni Risa Ontiveros Aray ko. Ang hard mo naman magsalita, Tony. Hindi, totoo naman po, totoo naman. Hindi sa harsh tayo, kaya lang, talagang naman kung sa isang tao na 12 tao ang pipiliin, hindi pa nga siya nauna o pangalawa huli pa siya muntik na nga siyang makalimutan Attorney, dugtungan ko pa kasi ngayon, katakataka talaga na bakit sobrang tahimik ni Risa Ontiveros sa pagiging mastermind di umano ni Martin Romualdez at Marcos Jr. sa nakawan sa flood control. Bakit kaya Kasi ang yan syempre kapag po, alam nyo, putak agad yan sa tingin ko she's posturing na siya ang gawing standard bearer ng administrasyon sa 2028 kasi sa nakikita ko po wala pong malakas na maaaring itakbo ang administrasyon sa 2028 kung hindi nila madidisqualify si Sara Duterte. Kaya ang nakikita ko pong nagpo-posture yan, ito yung opinion ko lamang naman, hindi ko sinasabing ako ang pinakamagaling na political analyst kasi yung very much abused yung designation of political analyst Pati si Richard Heyderian pati si Falsis nga ay sinasabing mga political analyst sila, kaya lang with emphasis on the word anal. Oo. Itong dalawang ito, si Richard at saka si Falsis, Anyway, yung sila po yung administrasyon ay nagpapalipad ng sinasabing trial balloon kung sinong tingin nila ay pwede nilang gawing manok sa 2028. So nandyan si John Vic Remulla na sinabi na siya'y tatakbong presidente. He's testing the waters. Andyan si Risa Ontiveros. So tinitignan po niya. She is posturing kaya
Siyempre, hindi ka pwede mag-posture kung lalabanan na may administrasyon sapagkat ang gusto nga niya ay siya yung gawing official candidate ng administration sa 2028. But do you think kung magsasanib puwersa yan? Kasi yun yung sinasabi nila eh. I can slay or we can slay VP Sara sa 2028 kung magsasanib puwersa. O, so sa tingin mo magkakaroon ng Ang isang... problema, kahit magsanib puwersa po sila, hindi uubra. Kahit saniban pa sila ni Satanas, palagay ko, hindi sila uubra. Grabe yun. Mabalik pala tayo, attorney, dun sa sinabi mo kanina tungkol dun kay Bong Revilla, no? Kasi kamakailan nagsalita ang I think DOJ at sinasabi nila na Opo. inaantay nila yung recommendations ng Senate Blue Ribbon Committee para makapag-file na sila ng mga kaso. Eh bakit wala pa pala yung recommendations ng Senate Blue Ribbon Committee? Bakit naipakulong ito si Bong Revilla? Ibang kaso po kasi ito eh. Malversation po ito na ang batayan naman nila, eto nga, nagtataka pa rin ako rito sa DOJ. Ang batayan pa po nila ay yung testimonya ni Undersecretary Bernardo without any collaborative evidence, walang corroborative evidence. Ito, alam niyo po, sinabi ng Korte Suprema doon po sa kaso ng Tamargo na meron pong doktrinang res inter alios acta. Ibig sabihin, the acts of a third person cannot bind you. Ano pong ibig sabihin nito? Kung bakit nagkaroon po ng itong doktrina ang ating Korte Suprema. Ito po kasi, delikado po kasi kung yung isang tao na magkukumpisal na gumawa ng krimen at magtututuro ay basta-basta paniniwalaan. O let us say, meron po akong pinatay na tao. Let's say na ang pangalan ng taong yon ay Bongbong. Hindi naman si Pangulo yun, siyempre. And palayaw lang yun ng tao. Ibang tao yun, ano? Pinatay ko. And then nahuli ako. And then sasabihin ko, pinatay ko nga po si Bongbong. Ngunit pinapatay sa akin ni Boss Tata. Inutusan ako, binigyan ako ng 100,000 piso, kalahating milyong piso, binigyan ako ng barel kaya pinatay ko. Then sasabihin ko, gawin niyo unang pumatay. Pag nahuli, magtututuro, diligtas na siya, state witness siya, hindi siya makakalaboso. Diligtas na siya. So, ganun po yung doktrinang yun. Delikado po. Kung isang tao lamang at walang ibang ebidensya ang nagtuturo. Sa nakikita ko po rito sa pinakitang ebidensya kay Bong Revilla, wala nga pong mga project proposal, walang audit report. So paano yung sasabihin may malversation of public funds? Ito po pa yung testimonya ni Yusek Bernardo, ang sabi niya, binigyan daw niya ng pera si Bong Revilla bilang advance. Kung advance yun at wala pang proyekto at i-release pa lang yung pera, ngunit ito ay advance, yung binigay niyang pera ay hindi po public funds yun. Maaring pera niya yun, maaring pera ng ibang tao, at definitely it will not fall under malversation of public funds. Kung sabihin na nating totoo nga yung sinasabi ni Yusek Bernardo, binigyan niya ng pera para magkaroon ng project, that is at most bribery na bailable offense. Hindi dapat malversation. Pero mapunta na tayo, since nabanggit mo na yung pangalang Bongbong, magpunta na tayo doon sa pagkakadismiss ng or pagbasura ng impeachment complaint, yung dalawang impeachment complaint against Bongbong Marcos. Anong masasabi nyo? Sa tingin ba ninyo inabogado siya ng mga taga-kongreso? Ay, expected naman po natin yun kasi unang-una, yung kay Attorney De Jesus, with all due respect, talaga naman pong manipis literally and figuratively. Manipis po at talagang walang, may mga allegations siya roon at kaya nasabi ng committee na it is based on hearsay, etc. Walang mga evidence. Medyo chubby si Medyo Attorney parang Tasio. ako na nagkakalita, Oo, paputol-putol ang boses niyo, attorney.
Nandyan pa ba si attorney? Oo, antayin lang natin. Baka nandyan medyo naputol-putol lang. Pero habang wala pa si attorney, kung nalaglag yung kanyang signal, kanina napag-uusapan natin yung kay Sir Bong Duterte. Panoorin po natin balikan natin yung mga naging panayam ng SMNI News sa bunsong kapatid ni FPRD sa apela nito sa ICC sa 80 kaarawan ng dating presidente. Narito ang balita ni MJ Mondiar. Bihira lamang magpaunlak ng panayam ang mga kapatid ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ngunit sa gitna ng patuloy at matinding suporta ng milyong-milyong Pilipino mula sa loob at labas ng bansa, minabuti ng isang kapamilya niya na ipahayag ang kanilang damdamin. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News, ipinahayag ng bunsong kapatid ni FPRD ang kanilang taos-pusong pasasalamat sa nagkakaisang panawagan ng sambayanan. Isang patunay na hindi kumukupas ang tiwala at pagmamahal ng mga Pilipino sa dating Pangulo. I am one with the people around the world calling for the call for bringing him home. It would be a nice birthday gift for him to be home with his family. Sa darating na Marso 28, ipagdiriwang ni FPRD ang kanyang 80 taong kaarawan at ayon sa kanyang bunsong kapatid, kailanman na hindi naging mahilig si Duterte sa magarbong pagdiriwang. Mas pinipili niyang ipagdiwang ang kanyang kaarawan ng simple at pribado, kasama lamang ang kanyang pamilya at malalapit na kaibigan. Malayo sa ingay at kasikatan, tulad ng kanyang nakagawiang paraan ng pamumuhay. PRRD, as far as my memory goes, he likes to spend his birthday privately. So that is why every time, birthday niya na ganun, he never celebrated with many people. Pero ngayong taon, isang pambihirang selebrasyon ang magaganap sa iba't ibang panig ng mundo. Dito sa Pilipinas, kabi-kabila ang mga aktibidad na inihanda ng mga taga-suporta ni FPRD. Kamakailan lang, nagtipon-tipon ang iba't ibang volunteer groups sa Davao City para pagplanuhan ang isasagawang malakihang pagdiriwang na magsisilbing pagpapakita ng kanilang walang sawang suporta at pasasalamat. Hindi rin nagpahuli ang mga Pilipino sa ibang bansa, lalo na sa Europa kung saan matatagpuan ang ICC. May mga nakahandang programa roon para iparating ang kanilang mensahe. Ang patuloy na paninindigan para kay FPRD. Para sa kanyang pamilya, isang malinaw na pahayag ang ipinakikita ng sambayanan na hindi nagbabago ang tiwala at pagmamahal ng mga Pilipino sa dating Pangulo. It just shows that the Filipino people, majority of the Filipino people worldwide are now really are awakened, and they're already somehow not in agreement of what's happening in our country. Sa gitna ng lahat ng ito, isang taos-pusong panalangin ang ipinapaabot ng pamilya Duterte na makauwi si FPRD sa kanyang bayan, lalo na sa mismong araw ng kanyang kaarawan. At kasabay nito, isang mahalagang apela ang binitawan ni Bong Duterte para sa ICC. My only wish, as a birthday wish also, that ICC would allow him, before the trial starts, to voice his manifestation sa whatever on his mind, so that it might not be for the ICC to gauge on the merit, but at least for the world to listen and understand how he feels and what is on his mind. Ayun, nakita nyo yung Oo interview. nga. Ay, ano yan, nakakatapos yun nung KOJ Siege. Pag-uwi natin, in-interview na siya ni Boss MJ Mondiar. Alam mo, Pero- boss, may naalala ko, pa yata tayo, nagpaplano pa tayo na pumunta ng Davao para ma-meet yan si kasi paboritong-paborito natin pumunta dun sa sa kanyang rest house. Si Master Judea at saka si Jay Guevara. First time niyang ma-meet si Pangulong Duterte doon sa kanyang Doon mismo sa resort. no? Sa Yung bahay ni Sir Bong. yung bahay ni Sir Bong, no? Napakaganda ron. Napaka-memorable niyan ni Sir Bong sa amin, lalo na. Kaya, ayun. Kuya, may tanong ako. Paano kung malaman ni tatay ni kung... Ayun lang, malulungkot talaga kasi close yun dalawa eh. Kaya, Pero may post na si Kitty, hindi ko lang sure kung kay Kitty yung page na yun.
Hindi kasi Na weekend parang- ngayon eh, Jay. Ano ngayon eh, Sabado-Linggo. Baka kasi ang bisita kay PRD hanggang Friday lang eh. Hanggang Thursday lang yata. So, malamang hindi niya pa alam. Ka-text mo talaga si Kitty. Ano? Text mo Nag-text sa'yo? Post. Nagpakala ko nag-text sa'yo kasi alam ko. Sobrang sakit, parang English eh. Oo. Na sobrang sakit sa part ni PRRD na hindi niya makakasama yung isa sa mga kapatid niya na mayapa. Sige, balikan natin yan. At nagbabalik ang lawyer, attorney na malakas ang sex appeal pero hindi na Zoom. Ano na lang ito? Phone patch. Attorney Ferdito Pasio, naririnig mo po ba si Sir Jack Argota? Hello po, magandang gabi po. Opo, rinig ko po kayo. Ayan. No? Sige, balik tayo doon sa sa katanungan natin kanina patungkol doon sa impeachment. Attorney, doon tayo naputol eh. Inabogado nga ba ng Kongreso si Bongbong Marcos? Kasi ang sabi ni Claire Castro, si Presidente Marcos daw ay hindi na nagbuo ng kanyang legal or defense team patungkol dito sa posibleng impeachment na kinakaharap niya. Ano masasabi niyo dyan? Siyempre po, alam na naman nila ang mangyayari dyan. That is a foregone conclusion. Hawak nila ang committee, nasa majority sila. At siyempre, yung unang-una naman po ay talaga namang alam natin, yung unang impeachment case na inihain ni Atty. De Jesus ay doomed to fail. At designed to fail also. Yung sa makabayad naman ay talagang alam nyo yung loyalties naman ng grupong yan ni na Titinho at saka ni na Laila de Lima ay talaga naman pong doubtful po yan eh. Kasi mga kaalyado yan eh, di ba? Meron silang tactical alliance with the majority. Ang ginawa po kasi nila, yung aming kaso, yung dapat ito ay third, ay binlock nila. Ito po ang maraming ebidensya. Nakita nyo naman po nung pumunta kami sa House Secretary General. Male-maleta po ang dala namin. Napakaraming mga USB na containing videos, mga dokumento. At comprehensive po yung aming impeachment complaint mula sa insertion, mula doon sa pagkidnap kay Tatay Digong, mula doon sa flood control. Ay napakarami po na mga ebidensya. In fact, ito po ay may dati ng demanda sa ombudsman regarding the insertions. So, ito po ay at ang kasama nito ay 23, 24, 25 budgets. Hindi lamang yung 25 budget. So, very comprehensive po. Ngunit sa kasamaang palad ay ito po ay hindi nila tinanggap dahil lamang sa kadahilanang nasa abroad daw yung House Secretary General. So, doon po sila takot kaya ayaw nila talagang tanggapin yun. Attorney, si paring RJ po ito. Nagtataka lang po ako, attorney. Napansin ko, nung kay impeachment po ni PBBM, meron silang ganto. Pero nung kay BP Sara, parang hindi natin nakita itong mga gantong hearing. Parang biglaan na lang na ano. Ano pong masasabi niyo dito? Yun nga po kaya nga po yan ay yung una ay in-invalidate nila sapagkat one-third, yung third mode of transmitting articles of impeachment, yung one-third or more ng membership ng House. Kaya nga po sabi ng Korte Suprema, dapat ay bigyan lahat siya ng kopya ng complaint at yung mga ebidensya because due process requires na sila ay makita muna nila yung ebidensya bago sila bumoto at nagkaroon yata ng mga matibay na patotoo na hindi naman lahat ng mga pumirma ay nakita yung complaint ng impeachment. Basta-basta pumirma na lang for whatever reasons. We don't know how many millions or tens or hundreds of millions of reasons ay pumirma na lamang. So, etong kay VP Sara, in-expect po natin na ito ay talaga namang matutuloy ito sapagkat talaga namang plano nila na hindi nila kayang talunin sa 2028 ay pako-convict na lamang nila para ma-disqualify for public office. Attorney Jay Guevara nga po pala ulit.
At total na pag nabanggit na rin yung impeachment ni Vice President Sara Duterte, okay lang po ba ito na itong si Tito Soto ay nagkokomento at handang-handa na daw sa impeachment laban kay nawala si attorney? Ako nakasagot yan. Ako nakasagot sa'yo. Ano tanong mo? Ano tanong mo? Sige. Attorney Jack. Attorney Jack, Ano? ipaglalaban mo ba ang kaso mo? Oo naman. Ayop ba yan? Napakabago naman nila para, di ba? Ang mga kalaban natin na, yung mga bayaran na to, gusto lang nila tayo makunaw eh. Parang wala na silang kalaban, di ba? Oo. Bukunin, paano kayo magkakaila? Wala na yung kalaban, yung nakakunaw na, di ba? Alam mo, trending na trending to si Sir Jack. Kasi kung matatandaan mo, kasi ito si Sir Jack, binibenta niya yung bahay niya sa akin. Sabi niya, Boss Dada, bili mo na tong bahay ko. Magkano ba? Magkano? Itong mga bugok na mga vlogger sa kabila, ginagamit na content yun. Si Coach Oli nga nagsabi na merong isang kaibigan mo yun eh, yung C52, 5254. Sino yun? 6'7". 5'2 yung isang bahay. Ay, yung Pinay. Kaya sinasabi niya na karma daw yan. Yung makamhe? pagbibenta mo. Yung may makamhe. Amoy yun eh. Ako naamoy ko yun. Okay, ano Bibenta na? ka ng bahay, nakarma ka nga pa. naghihirap ka na daw. Kasi paliwanag ka sa kanila. Namumulubi ka na raw, Sir Jack. Pambayad doon sa kaso. Yung bahay na yun, mabubulok na kasi walang tao. So, sabi ko, mabubulok So, hindi na. natitirahan? Hindi na. Sabi ko, mabubulok na. Benta ko na lang kahit manuki. Di ba? Di ba, dapat magbenta ka ng bahay, mas mamahal, di ba? Kasi- Ako, kung magkano lang bili ko, yun lang bibenta ko. Hindi ko na Pinagawa mo pa yun. Pinagawa ko no, may solar pa yun. Ay, grabe. Solar ah. Solar lang ito. Ano, sonar? Solar. Solar. Kala ko sonar. Solar. Sa submarine yun eh. Solar, tapos yung panel, ito. Liquid ko na yun. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros